At kaugnay pa rin sa usapin ng impeachment, malinaw at sapat ang mga nakalap na ebidensya. Yan ang pahayag ng ilang mambabatas na dumalo sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang iba pang detalye, ihatid sa atin ni Faith Santiago live mula sa Batas ng Pambansa. Faith? Zay, iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na kung walang itinatago ay walang dapat ikatakot ang kampo ni na Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay sa pag-access sa mga dokumentong maaaring gamitin upang ihambing o paghambingin ang SALN, AMLAC, flag transactions at mga income tax return na isinumite sa BIR. Nabanggit ko po sa nakaraang pagdinig, alam natin kung magkano ang kinikita ng isang pangalawang Pangulo. The Vice President's salary is a matter of public record. Nakita rin natin na ang mga negosyong nakasaad sa SALN ng ating pangalawang Pangulo ay palugi at hindi kumikita. Kaya hindi maaaring maging sapat na pinanggagalingan ng mga malalaking yaman. Ito ang pahayag ni Representative Asidre sa harap ng pagdinig ng Committee on Justice ngayong araw kaugnay sa impeachment proceeding kay VP Sara Duterte. Ani ng mambabatas, mahalagang maihambing ang lahat ng dokumento upang masukat kung mayroong konkretong patunayang umano'y lehitimong pinanggagalingan ng salapi ng mag-asawang VP Duterte at Manasseh Carpio. Kaya naman ang tanging paraan lang aniya upang maisagawa ito ay ang pagbukas, pagsuri at paghahambing ng SALN, AMLAC flag transactions at income tax returns na isinumite sa BIR. Samantala, mungkahi naman ni House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Benny Abante Jr. na panatilihing nakaselyo muna ang kahon mula sa BIR. Ayon sa kanya, kasabay ng pag-uphold sa transparency at accountability, kinakailangan nilang mga mambabatas na maniwala sa prudence o tamang pagpasya. Ito'y dahil umano'y nasuri na ng komite ang mga impeachment complaint at mga kalakip na ebidensya at natimbang na bilang sapat para sa probable cause. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Inilatag ni Abante ang iba't ibang konsiderasyon gaya ng Section 270 ng National Internal Revenue Code na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers, maging ang usapin kay Mans Carpio na umano'y isang private citizen na may karapatan sa data privacy at ang trabaho ng Kamara upang tukuyin lamang ang probable cause. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayo magmadali? Hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Ihain na natin, ang articles of impeachment sa Senado nang may paggalang sa batas at takot sa Diyos. Zay, sa huli, mayorya sa mga miyembro ng komite ang bumoto sa no sa pagbubukas nitong kahon. At inaasahan din pagbobotohan na din kung mayroon bang probable cause o sapat na batayan ang mga reklamo laban sa vice-presidente. At yan lang muna ang latest para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.